Kabanata 1451 Boss, wala ka bang itatanong kay Mr. Foster? Tanong mo, nang makitang tulala si Avery, agad siyang pinaalalahanan ng bodyguard. Nakabawi si Avery sa pagkabigla, huwag kang maingay, kakagising lang niya, pero hindi pa siya gising, tinulak ni Avery palabas ang bodyguard, manatili ka sa labas, huwag kang papasok nang wala akong order. Matapos itulak palabas ang bodyguard ay mabilis itong bumalik sa Elliot ngunit nakapikit ang mga mata nito. Kinusot ni Avery ang kanyang mga mata, iniisip kung nag-ilusyon ba siya ngayon, gayunpaman, ngayon lang ito nakita ng bodyguard. Walang ilusyon si Avery, at ngayon lang nagising si Elliot nang mag-alinlangan siyang tawagin ang pangalan nito, muli niyang iminulat ang mga mata. Elliot, mabilis na sinabi ni Avery, Elliot, biglang tumutok ang mga mata ni Elliot at tumingin sa kanya. Ako si Avery, nabulunan si Avery, patay na si Kyrie, kapag nakalabas ka na sa ospital, sabay tayong bumalik sa Ariadel. 2 beses ang tagal niya kaysa sa dati para matuno ang sinabi ni Avery. Elliot, alam kong may sakit ka ngayon, masakit kahit saan, hindi mo na kailangan sagutin ang sinabi ko, hinawakan ni Avery ang malaking palad niya at ulong. Okay, paus na sagot ni Elliot mula sa kanyang lalamunan. Kapag nakalabas na siya sa ospital, babalik siya sa Ariadel kasama niya. Biglang nabasa ang mga mata ni Avery, habang sinagot ni Elliot ang kanyang huling pangungusap, nasiyahan siya. Kinagabihan, dumating si Rebecca na may dalang heat preservation box. Nang marinig niyang nagising si Elliot, agad niyang pinakuha ang yaya ng sabaw at lugaw. Elliot, inilagay ni Rebecca ang insulation box sa cabinet at naglakad sa gilid ng hospital bed. Nang makitang bumukas ang mga mata ni Elliot, malumanay at sabik na tanong niya kaagad, Elliot, kumusta ang pakiramdam mo? Dinalhan kita ng sopas at pinutol siya ni Vice President Lewis, Miss Joben, hindi siya makakainom ng sopas ngayon, sinigang at light noodles lang ang kaya niyang kainin. Nagdala ako ng lugaw, agad na binuksan ni Rebecca ang insulation box. Isang malakas na halimuyak ang umalingaw-ngaw sa buong ward. Lumabas si Avery sa banyo, naamoy ang bango, at humakbang papunta kay Rebecca. Avery, sabi ng doktor hindi daw pwedeng uminom ng sopas si Elliot, inumin natin itong sopas. Ang saloobin ni Rebecca kay Avery ay naging 180 degree, buti na lang at nagdala ako ng lugaw para kay Elliot. Kinuha ni Avery ang lugaw, pumunta sa kama ng ospital, at nagtanong, gusto mo bang kumain ng lugaw? Hoy, Avery, bakit mo ginagawa ito? Lumapit si Rebecca at kumuha ng bowl sa kamay ni Avery, dinukot, eto yung sinigang na dinala ko kay Elliot, papakainin ko lang siya, huwag kang abala. Lumingon si Avery para tanungin si Elliot, sino ang gusto mong magpakain sa'yo? Mahigpit na hinawakan ni Rebecca ang mangkok, kinakabahang naghihintay sa sagot ni Elliot. Nakita niya na tumingin si Elliot kay Avery na may mala-amber na mga mata, at nagluwa ng isang salita, ikaw. Biglang nawala ng lakas ang kamay ni Rebecca na may hawak sa mangkok. Kinuha ni Avery ang mangkok mula sa kamay ni Rebecca at sinabing, mag-stay ako kasama niya ngayong gabi, kapag hindi siya gising, hindi ka niya kailangan, pag gising niya, hindi ka na niya kailangan. Namutla ang mukha ni Rebecca, Elliot, kailangan mo ba talaga ako? May balak ka bang bumalik sa Ariadel kasama si Avery? Walang gana na tanong ni Rebecca. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Elliot, oo. Bumagsak ang puso ni Rebecca sa ilalim, kung ano ang gusto niyang hawakan, itinuring niya siya bilang isang pasanin, baka ito ay iwasan. Kabanata 1452 nalalaya ng yaya si Rebecca at hinikayat sa mahinang boses, Miss, huwag kang magalit, buntis ka ng anak mo. Huminga ng malalim si Rebecca at sinubukang ayusin ang kanyang emosyon. Nang mamatay ang kanyang ama, ang saloobin ni Elliot sa kanya ay ganap na hindi natukoy. Tinulungan ng yaya si Rebecca palabas ng ward, Miss, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nag-aalalang sabi ng yaya, kung gusto mong sabihin ko sa iyo, huwag mong parusahan si Lorenzo, at least nasa puso mo si Lorenzo, makikita mo na hindi ka sineseryoso ni Elliot, nakakairita. Napahawak si Rebecca sa kanyang lalamunan, iyon ay dahil hindi niya alam na kanya ang bata sa sinapupunan ko, kung alam niya, siguradong hindi magiging ganito ang ugali niya sa akin. Nakikita ang kanyang matyaga at hindi nagsisisi, maaari lamang siyang hayaan ni Yaya na matigas ang ulo. Kapag nabasag ng dugo ang huling bukol sa ulo, malalaman niya kung sino talaga ang mabuti sa kanya. Sabi ng yaya, Miss, wala pang 3 buwan na buntis ka ngayon, kaya kailangan mong panatilihing matatag ang iyong kalooban. Balik muna tayo, si Elliot ay hindi makakalabas sa ospital ng ilang sandali, kapag malapit na siyang ma-discharge, makukuha mo ang resulta ng paternity test, ipakita sa kanya at tingnan kung paano siya pipili.
Sagot naman ni Rebecca, paalala ng yaya, Miss, you still have to prepare for the worst kung ayaw ni Elliot sa iyo at sa bata, dapat malakas ka. Rebecca, ano ang magagawa ko kung hindi ako malakas, patay na ang tatay ko, at wala akong suporta, hindi ako malakas, gusto ko na bang mamatay? Tumahimik ang yaya at hindi na naglakas loob na magsalita pa, nang makarating siya sa pinto ng elevator, dahan-daang bumukas ang elevator, at nakatayo si Lorenzo sa loob. Nang makita ng yaya si Lorenzo, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, Lorenzo, samahan mo ang ginang upang makapagpahinga, babalik muna ako. Nang matapos magsalita si yaya ay nauna na siyang umalis. Lumabas si Lorenzo sa elevator, tiningnan ang mukha ni Rebecca na naagrabyado, at ipinaliwanag, narinig ko na nagising si Elliot, kaya pumunta ako upang makita, bakit hindi mo siya sinamahan sa ward? Galit na sabi ni Rebecca, ayaw ni Elliot na samahan ko siya, gusto daw niyang bumalik sa Ariadne kasama si Avery. Ngumisi si Lorenzo, nahulaan ko na ang resulta. Tinatawanan mo ba ako? Sabi ni Rebecca, hindi kita tinawanan, hinawakan ni Lorenzo ang kanyang palso. Masyadong boring dito, bumaba tayo at mag-usap. Sa Ariadne, puno ng galit si Mary matapos niyang kausapin si Tammy sa telepono pero nandoon si June kaya pagkababa niya ng telepono ay mabilis lang niyang pinigilan ang emosyon at pilit nang umiti. Sabi ni Tammy sa phone tapos na sila ni June, June, kailan? Hindi sinabi sa akin ni Tammy. At nabalitaan ni Tammy na nasa bahay niya ngayon si June, nagpa siya siyang huwag nang umuwi ngayong gabi. Eksakto, may pinag-awayan pa ba kayo ni Tammy? Ibinaba ni Mary ang kanyang telepono at umupo sa sofa. Umiling si June, hindi, kumunot ang noo ni Mary, dapat meron, kung hindi, hindi magiging ganito si Tammy, nang hilingin ko sa kanya na hanapin ka sa umaga, ang kanyang saloobin ay medyo maganda, medyo impulsive ako, nagsisisi na hindi kita sinaktan, imposibleng walang nangyari ngayon, kaya nagbago ang ugali niya. June, oh, ano na ang ugali niya ngayon? Sinabi ni Mary ang totoo upang maging tapat, napupuot si Tammy sa iyo ngayon, hindi mo na siya kailangang hintayin dito, sabi niya hindi na siya babalik mamayang gabi. Nakaramdam ng tinik si June sa kanyang puso, tumayo siya at naglakad palayo. Habang nagmamaneho pa uwi, iniabot ni Yaya kay Tammy ang bag na naiwan ni Tammy sa bahay noong umaga at iniabot kay June. Ang yaya, oo, dito na napadpad si Tammy kinaumagahan, hindi ko alam kung may mga importanteng gamit dito, huwag itong galawin. Kinuha ni June ang bag at nagtanong, nakasalubong ba niya ang mga magulang ko pagdating niya sa umaga, may nasabi bang masama sa kanya ang mga magulang ko? Umiling ng yaya, hindi, pagdating niya, naiwan ng papa at mama mo. Binuksan ni June ang bag at may nakitang makeup at isang bote ng folic acid. Kabanata 1453 talagang pinaghirapan ni Tammy ang paghahanda para sa pagbubuntis. Pahiram ng cellphone mo, ibinaba niya ang kanyang bag at pinahiram sa yaya ang kanyang cellphone. Agad na pinuntahan ni yaya ang telepono at iniabot sa kanya. Ginamit niya ang mobile phone ng yaya para i-dial ang numero ni Tammy. Makalipas ang ilang segundo, konektado na ang tawag. Tammy, sabihin mo sa akin ng malinaw, paano kita nagalit at gusto mong makipaghiwalay sa akin, nagplano si John na makipag-usap ng maayos sa kanya, ngunit sa sandaling tumawag siya, nag-init ang kanyang galit. Kaninong numero ang ginamit mong tumawag, yung yaya sa bahay, napakamuwang mo, sa tingin mo ba ay maliit ka pa rin ba tulad ni Gwen, maaari mong palaging i-play ang blacklist, maaari mong bilangin ito ng mag-isa, pagkatapos nating magkasama, ilang beses mo na akong binablock sa kabuuan. Nakinig si Tammy sa kanyang dagandong at gustong tumawa, kung gusto kong harangin, harangan mo ako, makokontrol mo ito, pumunta at magkaroon ng mga anak sa ibang mga babae, nagbibigay ka ng ano ang ginagawa ko sa telepono, sa tingin mo ba hindi ako sapat para sumagot? Natahimik si John, saka tumingala kay Yaya at nagtanong, sabi mo pagdating ni Tammy, umalis na ang mga magulang ko, kaya ang sabi ng mga magulang ko, sinabi mo ba kay Tammy? Agad na ibinaba ng yaya ang kanyang ulo, oo, gusto ko lang hikayatin si Tammy. Umalis ka dito, galit na galit si June, dudo-dudo, sa kabilang side ng telepono, binaba ni Tammy ang tawag. Sa isang putok, binasag ni June ang telepono sa kanyang kamay sa lupa. Sa Roville, kumunat ang noo ni Elliot matapos uminom ng ilang subo ng lugaw. Itinabi ni Avery ang bowl at pinunasan ng tisyo ang bibig. Ang mga doktor at nurse ay umalis sa ward, ngayon, bukod sa kanilang dalawa, nandoon ang mga bodyguard ni Avery sa ward. Dumating ang bodyguard para maghatid ng pagkain kay Avery. Lumikas na ang mga bodyguard ng pamilya Joban na nagbabantay sa labas ng ward, kaya ngayon ay maaari nang manatili ang mga bodyguard dito nang walang pag-aalinlangan.
Inalis ni Avery ang 2 butones ng uniforme ng ospital ni Elliot at nagplanong magdala ng tubig para panasan ang kanyang katawan. Gabi na, bumalik ka na para magpahinga, sabi ni Avery sa bodyguard. Itataboy mo ako ng maaga, walang ganang bumangon ang bodyguard. Sige, alis na ako, hindi ko naguguluhin ang mundo ninyong dalawa. Inilabas ng bodyguard ang basura at isinara ang pinto. Naglakad si Avery papunta sa banyo, kumuha ng isang kaldero ng mainit na tubig at inilagay ito sa cabinet. Elliot, bukod sa sakit ng katawan mo, ano ang pakiramdam ng ulo mo ngayon? Tanong ni Avery dahil hindi naman seryoso ang kanyang pinsala sa ulo. Bagamat walang awa si Lorenzo, medyo nasusukat siya. Ayos lang, matapos kumain ng ilang subo ng lugaw ay nabuhayan siya ng loob. Mabuti yan, kinuha ni Avery ang tuwalya sa palanggana, piniga ito, at pinunasan ang kanyang mukha. Gusto kong magtanong sa iyo tungkol sa bata sa tiyan ni Rebecca. Nakita niya ang kalmadong mga mata nito, at biglang may mga alon. Iyo ba ang bata sa sinapupunan niya? Hindi ako magagalit kung magtapat ka sa akin ngayon, pero kung magsisinungaling ka sa akin, siguradong magagalit ako. Pinunasan ni Avery ang mukha at itinapon ang tuwalya sa palanggana. Tiningnan ni Elliot ang kanyang masungit na mukha, ang kanyang boses ay patag at paos, hindi ito akin. Hindi nag-relax si Avery dahil dito, hindi normal na ipinaglihi ang batang iyon. Test tube, binigyan mo ba siya ng gamit mo? Hindi, pinutol siya ni Elliot. Bakit ako nagdududa? Kabanata 1454. Ito ang pinakamahabang pangungusap na sinabi ni Elliot pagkatapos niyang magising. Tumingin si Avery sa kanyang mga mata, natigilan ng 2 segundo, at ipinaliwanag, naniwala ako sa iyo noong una, ngunit sinabi sa akin ni Rebecca na sa iyo ang bata sa kanyang sinapupunan, kaya tinanong kita muli. Elliot, well, hindi niya sinabi sa akin ng diretso, sinabi niya kay Leila. Pinunasan ni Avery ang tuwalya sa palanggana, pinatuyo, at pinunasan ang katawan. Umiiyak si Leila, sobrang nag-aalala sa'yo si Leila. Biglang nabalisa ang emosyon ni Elliot. Elliot, huwag ka nang magalit, naipaliwanag ko na kay Leila. Hinawakan ni Avery ang kanyang mukha sa kanyang palad at marahang hinaplos. Nagsinungaling sa akin si Rebecca, sinabing determinado kang makipag-break sa akin, kaya hindi ko man lang pinakinggan ang aking telepono. Naghinala akong may mali, kaya tinawagan ko si Nick para kumpirmahin. Nalaman ko na nagsisinungaling talaga siya. Dahil alam mong nagsinungaling si Rebecca, bakit mo pa tinatanong ang tungkol sa anak ko? Tanong ni Elliot sa kanya pabalik. Natigilan sandali si Avery, marahil dahil sa bata, hindi na kailangang magsinungaling. Kung tutuusin, malalaman mo ang katotohanan sa pamamagitan ng paternity test. Hindi ko iniisip na si Rebecca ay isang napakaano na tao. Paano niya naisip ang gamitin ito upang lokohin ako? Pagkaayos ng boses niya, tumunog ang phone na inilagay niya sa mesa. Ibinaba ni Avery ang tuwalya, kinuha ang telepono, nakitang si Leila ang tumatawag, at agad itong kinuha. Hindi na hinintay ni Avery na makita ng kanyang anak na nagising na si Elliot. Leila, gising na ang tatay mo, ibinaling ni Avery ang kamera kay Elliot. Nang makita ni Leila ang kanyang ama, tuwang-tuwa siyang nagsabi, Tay, sa wakas nagising ka na, nag-aalala ako sa iyo. Tiningnan ni Elliot ang nakangiting mukha ng kanyang anak at pinakinggan ang kanyang malambing na boses na may ngiti sa kanyang mga mata. Ayos lang si tatay. Tay, bakit ka binubugbog? Sinong tumalo sa'yo? Sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan, at paglaki ko, tuturuan ko ang taong iyon ng leksyon, galit na sabi ni Leila. May notepad si Leila, naalala nito kung sino at gayon din ang humiram sa kanya ng pera, at kung sino ang nagpagalit sa kanya. Kung hindi niya ito maalala sa isang notebook, madali itong makalimutan dahil hindi siya masyadong mapaghiganti at ayaw niyang magdusa, kaya gumamit siya ng isang maliit na libro para maalala. Hindi napigilan ni Elliot na matawa. Leila, okay lang si tatay. Oh, kailan ka babalik? Mas matalas ang sinabi ni Leila kaysa sa huli, hindi ko gusto ang bagong asawa mo, dapat mong kausapin ang babae na iyon para maghiwalay, kung hindi, hindi kita papayagang bumalik sa aming bahay, hindi ko hahayaang makita mo ang kapatid ko. Pinagpapawisan si Avery sa kanyang likod, hindi niya inaasahan na sasabihin ito ng kanyang anak. Ibinaling niya ang kamera sa kanyang sarili. Leila, sila nanay at tatay na ang bahala, huwag kang mag-alala. Leila, kung gayon, gagawa ako ng takdang aralin, maraming takdang aralin ngayon. Avery, bueno, nagsumikap si baby, pagkababa ng video call, inilagay ni Avery ang telepono sa mesa. Upang gumaan ang awkward na atmosfera, siya ay nagtanong, tinalo ka ni Lorenzo, hindi ka ba lumaban? Naalala ni Avery na hindi masama ang kakayahan ni Elliot, kung lumaban man siya, hindi siya mapapalo ng ganito.
Nawala sa galit si Lorenzo, kaya makakaalis na ako dito ng maayos, paos na sabi ni Elliot, kung hindi ako pumunta dito, walang mangyayari, ang mga kahihinatnan ay sa akin, wag mong sabihin yan, lahat ay nagawa na, tapos na, hinila ni Avery ang kobrekama palapit sa kanya at nagpatuloy, bumagaling ka na ngayon, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, kapag gumaling na ang katawan mo, hayaan si Rebecca na magpa-paternity test para malaman kung sa iyo ba ang anak niya o hindi. Kung akin ang bata, isa lang ang posibilidad, nakita ni Elliot na labis na nagmamalasakit si Avery sa bagay na ito, kaya sinabi niya ang tanging posibilidad, pagkatapos kong pumunta rito, sumailalim ako sa operasyon sa utak, pagkatapos ng operasyon, 3 araw akong nakoma, kung ano ang nangyari sa 3 araw na iyon, hindi ko alam. Tumango si Avery, hindi ko siya ginalaw simula nang magising ako mula sa operasyon, ulit ni Elliot. Kabanata 1455 Elliot, napakagaan ng pakiramdam ko na handa kang ipaliwanag ito sa akin, tumaas ang kilay ni Avery at tinanong ang kanyang pinili ayon sa pinakamasamang kinalabasan, kung ang bata sa sinapupunan ni Rebecca ay talagang sa iyo, ano ang gagawin mo? Ayoko sa anak niya, at hindi ko siya mapapanagot sa anak niya, alam na alam ni Elliot kung ano ang gusto niya. Tama na ang sagot mo, ang oras na ito ay isang masakit na aral, anuman ang mangyari sa hinaharap, hindi ko na ito itatago sa iyo, sasabihin ko sa iyo sa lalong madaling panahon, sa tono niya, mahirap itago ang guilt, Elliot, mahal na mahal kita, at alam kong mahal na mahal mo ako, lagi kong alam. Sumagot si Elliot, ako rin ang may kasalanan, tama ka, kasalanan ko ito, tumingin sa kanya si Avery, opisyal na umamin sa kanya, kung ako sa iyo, maaaring gumawa ako ng isang bagay na mas mapusok kaysa sa iyo, ayaw ituloy ni Elliot ang mabigat na paksang ito. Maaari ba akong bumangon sa kama? Iniba ni Elliot ang usapan. Anong iniisip mo? Nabalian ka ng paa, tinapagtapik ni Avery ang kaliwang binti na nakasplint, pero medyo gamulong ka, tutulungan kita. Dapat okay na ang paa ko, sinubukan niyang igalaw ang kanyang binti, ngunit hindi siya nakaramdam ng kaseryoso gaya ng sinabi niyang, maayos na ang kanang binti ko. Gusto ko nang bumangon sa kama, 2 araw ko na itong pag-uusapan, bilang karagdagan sa iyong pinsala sa binti, ang iyong braso ay nabali rin, kinuha ni Avery ang unan sa escort bed at inilagay sa likod niya, kaya medyo pakanan ang katawan niya. Nabali rin ba ang braso ko? Medyo nagulat si Elliot. Manhid ka na ba sa sakit? Hindi ba masakit ang kaliwang braso mo? Naguguluhang tumingin sa kanya si Avery. Hindi naman masyadong masakit, maingat na din naman ni Elliot ang kanyang katawan, hindi naman masyadong masakit kahit saan, kung hindi ay ayaw pa niyang bumangon sa kama. Hindi kasing sakit ng binti mo ang braso mo, paglabas mo ng ospital, kailangan mong bumili ng wheelchair, sabi ni Avery, nakapatong ang kamay niya sa hita niya, hinahaplos siya ng katamtaman, hindi komportable na humiga ng ilang araw, di ba? Elliot, well, kailan ka dumating? Dumating kahapon, napaka-komportable ng escort bed, at dito ako nakatira ng maayos, nang makita ang bahagyang pagkunot ng noo ni Avery, hindi alam ni Avery ang iniisip niya, ano sa tingin mo, gustong manood ng TV? O sige, magpahinga ka na. Manood tayo ng TV, ilang araw nang matamlay si Elliot pero ngayon ay inaantok na talaga siya. Hindi convenient para sa iyo na manood ng TV sa iyong tabi ng ganito. Ipapakita ko ito sa iyo sa aking telepono. Kinuha ni Avery ang telepono. Ano ang gusto mong panoorin? Mga lokal na balita. Elliot, ayos lang. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo, manood ng lokal na balita. Binuksan ni Avery ang kanyang telepono, nakakita ng video na nagpapakita ng lokal na balita. Binuksan ito, inilagay ito sa cabinet sa tabi nito, inayos ang anggulo, at tinanong siya, masyado bang mataas ito? Lalagyan kita ng kama, itaas mo ng konti ang ulo mo. Elliot, sige, matapos ayusin ni Avery ang ulo ng hospital bed sa angkop na posisyon, naglakad siya patungo sa escort bed. Avery, manood ka muna ng TV, maliligo ako, Elliot, okay. Kinuha ni Avery ang malinis na damit at naglakad papuntang banyo. Napatingin si Elliot sa balitang naglalaro sa screen ng kanyang mobile phone, wala sa isip. Hindi siya interesado sa lokal na balita, dahil walang lokal na tao na pinapahalagahan niya, mas gusto niyang makita ang balita sa Erie Adele, pansamantalang hindi nababaluktot ang kanyang belang kaliwang kamay, ngunit maayos naman ang kanyang kanang kamay, sinubukan niyang iunat ang kanang kamay at kinuha ang telepono sa mesa, nang kunin niya ang telepono, may tumawag, aksidenteng nahawakan niya ang screen at pinindot ang answer button.